Ano naman yung dahilan at kumbaga dumating ka sa point na yung 6 years siguro tama na yun. Bakit ka dumating sa ganung point? Sa last year po, umabot na po ako sa point na habang kami po nag-move on na po ako. Kasi parang napagod na rin po ako sa part na yun. So, nakikisama ka sa kanya and wala siyang alam na kahit magkasama kayo sa isang bubong, nagmo-move on ka na. Opo. Dahil po siguro, tao lang din po napapagod. Hinintay ko po siya magbago, hindi po siya nagbago. Sa 6 years na yun, ilang beses ko po siyang binigyan ng pagkakataon na magbago siya, pero hindi po nangyayari. So habang kami pa po nung last year, ayun, nag-move on na po hanggang sa natanggap ko na po na wala na po talagang magbabago. So, Lalo lang lalala. Tsaka naawa po ko sa mga bata. Hindi na po para sa isipin ko na hindi sila pwedeng lumaki na walang tatay. Mas worse kung makikita po nila yung sistema na lagi po ko sinasaktan sa harap nila. Kaya mas pinili ko na lang po na iwanan na lang po siya. And nung sinabi mo sa kanya na makikipaghiwalay ka, ano ang naging reaction niya? Hinabol ka pa rin ba niya? Actually, siya pa nga po naglalabas ng gamit ko. Wow. Wow. Talaga? Pero yung mother and father niya po, nagpupunta po sa bahay, pinagbabati po kami, pinagbabalikan, pero pag babae po talaga napagod, wala na. Wala na. Pag ubus na ubus ka na at said na said ka na talaga, ano pang maibibigay mo? Wala na. Wala na po. Kahit para sa sarili mo, ubus na ubus ka na nga eh. So wala ka nang maibibigay talaga. So yun na, ang huling ano nyo, pagkikita Opo, yun nung na time po. na yun. And nag-decide Mabilis ka na. naman din po siya nakamove on. Kasi nag-asawa din po siya agad. After ng gaano katagal lang? Siguro po, 2 to 3 months. 2 to 3 months, nag-asawa na ulit siya. Yes po. May anak na rin siya. Apo, may baby na po sila ngayon. Wow, ang bilis ng mga pangyayari. And ikaw, yung proseso mo ng pag-move on, gaano katagal ito? Ang tagal ko pong tulala. I mean yung sarili ko lang po talaga. Muna yung inayos ko yung sarili ko hanggang sa... Hindi rin po kasi ako nagtatrabaho sa 6 years na yun. Oh, Hindi po ako pinagbawalan ka niya. Hindi po ako pinagtatrabaho. Sinabi niya yun na huwag Kasi ka wala po magtrabaho. mag-aalaga nung bata. Okay. Dahil, So, syempre, masyado pang... full-time mom lang po ako nun. Okay. So, parang, ang hirap nun, ha? Ang hirap nun, kumbaga, natotorture na yung... I mean, abuse na yun eh. Sobra Physical. Tas yung mental health mo. Tapos, nakikita ng mga anak mo na ganun ang ginagawa niya sa'yo. So, grabing trauma, no? I believe yung talagang sinapit mo dito sa partner mo na ito. No? And why are you choosing to move on? Kung di po ako mag-move on, wala pong future yung buhay ko. Parang na-stack up na po ako dun sa ganung sistema. So, mas better po na nag-move on ako agad kaysa po umabot ako sa tatanda ako nakasama yung taong sumira lang sa buhay ko. Although binigyan niya ako ng blessing yung 2 anak ko lang po. Pero yung buhay na pinaranas niya po sa akin, grabe, ang hirap po. Pero ngayon, can stand on my own na po. Na kaya ko pong isipin yung mga bata na kahit wala silang tatay, okay lang. Kesa naman lumaki kayo na may tatay kayong nananakit ng nanay. Sa harap pa po nila. That's the power. That's the power, mga kapatid, diba? After ng mahabang panahon na gano'n ang pagtrato sa'yo, no? Parang ang bigat-bigat, no? Ang bigat-bigat nung napagdaanan mo sa kanya, no? At dahil nga ngayon, kumbaga, yung helmet na nasuot-suot mo Opo. noon, finally, may isang araw na hindi mo siya naisuot at nauntog ka na. Finally, at nagising ka na, no, sa katotohanan na talagang it's about time na mahalin ko yung sarili ko, Tama no. po. It's about time na, kumbaga, ako naman, dahil walang sino man sa atin, no, na deserving na maitrato ng ganitong klase, no? 'Di ba? Laging lasing. Sinasaktan ka pisikal. Yung nakikita ng mga anak mo na ganun ka itrato na para bang palamuti ka sa bahay, no? Na paano ka ba niya itrato sa bahay? As in, dinadaan-daanan ka ba niya? Wala ba man Opo, lang? parang katulong po. Oh my God. Wala po talaga na maasa mo na parang partner po na Mhm. may lambing, sweetness, wala po. Wala. At feeling ko sa 6 years na yun, parang naikulong ka na, wala ka na sa sarili mo, na hindi mo nakilala yung sarili mo. May Totoo po. ganong feeling ka.
Ibang level, no? At wala rin talaga namang, alam nyo mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon, wala rin talagang ibang makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo. Because I feel like, no, kahit pa sinong mga kapamilya or kaibigan ang mag-advise sa'yo, I feel like hindi mo sila maririnig na papasok ko lang sa tenga mo and sa Hindi kabila lalabas din. Parang di ka dahil nababalot ka ng pagmamahal dun sa tao na yun. 'Di ba? Tama po. And hindi naman masama magbigay ng second chance na ilang beses mo na rin naman siya Umabot po ng nabigyan ng... hanggang fifth. Ang dami Di ba ng po? tsansa. But you have to know your limitations. Yes po. Ika nga. Hanggang saan, hanggang kailan niya ako gaganituhin. And ito na nga, nag-end na sa 6th year. Sa ika-6th year ninyo. And finally, ngayon, masasabi mo ba 100% nakapag-move on ka na ba sa kanya? Yes po. 100% move on po. And ginagawa mo to syempre para sa mga anak mo rin. Siyempre, para sa kanila naman po talaga lahat. Kasi, lalo na po, nag-aaral na po sila. So, in future na lang po nila talaga yung focus ko po.